Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 28, Talata 21. Ang sabi po dito, ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam. Ngunit dahil sa suhol, may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Papuri pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito pa lamang mga kapatid ay nakita na natin na talaga ang Diyos ay hindi natutuwa kapag ang isang tao ay humahatol na mayroong kinikilingan o nagiging bias tayo. Minsan, humahatol tayo, nakadepende kung sino yung mas malapit sa atin, yung nagkakaroon tayo ng favoritism, nagiging bias tayo dahil nga kilala mo, kaibigan mo, malakas sa'yo, tumutulong sa'yo, mabait sa'yo, at tumahatol tayo dun sa mga tao naman na hindi natin gusto kasi kalaban natin, hindi panig sa atin. Pero ang katotohanan mga kapatid, ang gusto ng Diyos, maging makatarungan tayo. Hindi ibig sabihin na kaaway mo yan, kontrapartido mo yan, may ginawang masama sa iyo. Pero kung alam mo naman na sa isang sitwasyon na yon, yung taong yun ay wala namang kasalanan, dapat maging makatarungan tayo. No, isasang tabi natin yung personal na galit natin. Yung personal nyong hidwaan o yung samaan nyo ng loob, dapat hindi natin dinadala doon. Kasi wala namang kinalaman yung sama ng loob mo sa kanya sa sitwasyon niya na kanyang kinasasangkutan. Huwag tayong gagatong. Hindi ibig sabihin dahil kasi masama loob mo sa kanya, dahil inakusahan lang na hindi naman kunyari, hindi naman totoo, dahil galit ka lang doon, mag-aano ka, manunulsul ka, ay di, masamang tao yan. No? Magkaaway nga kami yan eh. Ganito ginawa sa akin, bla 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 bla. Diba? Sisiraan natin yung taong yun na hindi mo natin inaalam kung siya ba talaga may kasalanan o hindi sa sitwasyon na yon. Pero dahil galit ka doon, dahil hindi okay yung taong yan sa'yo, masama agad yung sinasabi natin. Hindi yun pagiging makatwiran, hindi yun makatarungan mga kapatid. Hindi ibig sabihin, dahil galit ka sa taong yun, sasabihin mo na lang na siya yung mali. Di ba? Siya talaga yung mali, na hindi natin inaalam ano ba yung totoo. Hindi po yung ganyan yung kinalulugdan ng Diyos. Dapat doon lang tayo sa tama, doon lang tayo sa totoo. Isang tabi muna natin yung mga personal interest natin, yung mga sama ng loob natin. Kung hindi mo man siya gusto, pero sa pagkakataong ito, dahil siya yung tama, dapat doon ka pumanig, doon lang tayo sa tama. Hindi ibig sabihin balimbing ka, hindi. Kasi nandun ka lang sa tama eh. Diba? Kung sa sitwasyon na yun, sa oras na yun, tama naman talaga yung kaaway mo. Bakit mo sisiraan, di ba? Bakit ka magsasalita ng bagay na hindi maganda? Tama naman siya eh. Minsan dahil nandun na yung ego natin. Dahil gusto lang natin mapasama yung mga taong kaaway natin. Kaya nagiging bias tayo. Nandun agad tayo sa side ng kalaban niya. Diba? Parang nangyari na yung the enemy of my enemy is my friend. Ginagawa mong kaibigan yung mga kaaway ng kaaway mo. Ganun yung ugali ng mga tao wala sa Panginoon. Pero tayo, dahil na kay Lord tayo, doon tayo sa totoo, doon tayo sa tama. Kahit kapatid mo pa yan, kahit magulang mo pa yan, kahit kaibigan, best friend mo pa yan, kahit anak mo pa yan, kung mali siya, mali talaga. Hindi natin pwedeng pagtakpan yun. Diba? Kapag mayroon tayong maling nagawa, dapat maging matapang din tayo. Naharapin yung magiging konsekwensya ng ginawa natin. Diba? Ang tapang-tapang mong gumawa ng mali, ang tapang-tapang mong manloko ng tao. Tapos ngayong nabuking ka na.
No? Duwag kang harapin yung pagkakasala mo. Siyempre, kung sino may mali, siya yung talagang dapat managot. Diba? Hindi natin pwedeng pagtakpan yung katotohanang pagkakamali ng isang tao. Dahil lang sa kaibigan natin, malapit sa atin, pagtatakpan natin. Hindi po yung maganda. Kung yun na nga, hindi na maganda, how much more? Nagsuhol ka pa. Nanuhol ka pa, nagbayad ka pa. Ito, naging bias ka lang, may kinilingan ka lang dahil may sama ka ng loob sa taong yun. Masama na nga yun. Mas worse pa kung nanuhol ka pa. Babalik ta rin natin yung katotohanan. Kahit alam natin yung totoong pangyayari, alam natin yung katotohanan. Hamakon mo, napaparusahan yung tao, nakukulong, nasisira yung buhay ng isang tao dahil kasi sa mali nating paghatol. Dahil nasilaw tayo sa suhol, nasilaw tayo sa kayamanan, na-compromise tayo, natayuan yung tama dahil sa tinatawag na utang na loob o personal na interest natin. Diba? Dahil sa suhol, nandadaya ang tao. Kung ikaw doktor, ito yung talagang ito yung totoong resulta ng test o kaya ng laboratory, di ba? Pero dahil sinuhulan, iba yung sasabihin, iba yung palalabasin. O kaya kung ikaw isang abogado, alam mo naman na yung kliyente mo may kasalanan, pagtatanggol mo pa. Di ba? Pero kung nandun yung Christian values, nandun yung moral compass mo nasa tama, siyempre hindi ko i-depende yun. Sabihin, hindi, abogado ka, yan ang trabaho mo, i-depensa mo yung kliyente mo. Pero siyempre, kung ikaw may moral, meron kang dignidad, alam mo nang mali, yung kliyente mo, bakit? Meron ka namang karapatang tanggihan eh. Di ba? Pwede mo matanggihan, maghanap siya ng ibang abogado niya, di ba? Pero kung ikaw may paninindigan, dahil gusto natin yung katotohanan, yung tamang judgment, yung tamang paghatol, hindi naman ayawan yun eh, di ba? Pero siyempre, kung habol mo ay, sabi nga, if the price is right, sabi, nadala ka dun sa suhol, sa malaking ibabayad, wala na. Diba? Paano pa natin ma-achieve yung katarungan kung magpapadala tayo sa suhol? Na alam natin yung dapat natin gawin, pero hindi natin ginagawa. Nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingihan. Dahil meron tayong nakukuha, may nagiging tayo na material na mga bagay. At yung mga bagay na yun ang mga bagay na hindi ka nalulugdan ng Diyos. Kaya nga sabi, di ba? Mas mabuti pang magpalaya ka ng mga may sala kaysa ikulong mo yung taong inosente. Di ba? Kasi malaki talaga pananagutan natin sa Diyos doon. Kasi sisirain natin yung buhay ng tao, yung pamilya niya, di ba? Siyempre, yung mga magulang yan, naapektuhan din. Di ba? Yung mga kapatid niyan, siyempre, makin mo yung isang membro ng pamilya nila nakakulong, na wala namang kasalanan, alam nila na inosente. Kaya nga napakalaga, no, na tayo bilang lalo na tayo mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga naglilingkod sa Panginoon, dapat hindi tayo umaayon sa ganitong klaseng sistema. Dapat panatilihin natin ano ba yung tama, ano yung totoo, ano ba yung nararapat. Hindi tayo nagpapadala sa ating emosyon, sa ating damdamin. Hindi tayo kumikiling sa mali. At syempre, hindi tayo nagpapadulas, hindi tayo nagbabayad para pagtakpan yung ating mga pagkakamali. Kung meron tayong nagawang kasalanan, aminin natin. No? Maging matapang tayo na harapin yung konsekwensya ng ating mga kasalanan. At kung hihingi naman natin ng tawad sa Panginoon at doon sa taong nagkasala sa atin, siyempre hindi naman natin ma-expect na patatawarin tayo. At least humingi tayo ng tawad. No? Handa rin tayong harapin yung konsekwensya na nagawa natin. Kasi hindi natin pwedeng ayusin
ang isang pagkakamali ng isang pang pagkakamali. So yun lamang mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.